Napabuntong hininga si Rona habang nakatunghay sa malaking bintana. Hindi niya dapat ginagawa iyon. Delikado yata iyon para sa mental health niya. Pero hindi rin naman niya mapigilan. Ang dalawang lalaking naglalaro ng beach volleyball ang tinatanaw niya. Kung tutuusin, hindi malayo ang agwat ng mga ito kung pogi points ang pag-uusapan. Hindi rin nagkakalayo ang kahan ng katawan ng mga ito. Nangingibabaw lang ng ilang paligo skin. Pero sapat na yata ang ilang paligo na iyon para dito magpumilit na tumuon ang mga mata niya. Tuwing hahatawin nito ang bola o kaya'y lumalandag ito ay nagkakansitulan ng muscles nito. Pawisan na rin ito kaya nangingintab ang malapad nitong dibdib pati na ang six-pack abs nito na sa pakiwari niya ay napakasarap sayaran ng kanyang mga palad. Anong pangitain kaya ang makikita niya kapag ginawa niya iyon? Nagilty siya bigla. Ang misyon niya sa pagsama rito ay ang abangan kung may masasagap siyang pangitain para mailayo niya ito sa kung anumang kapahamakang nakaambag mangyari dito. Iyon lang, hindi kasama ang paglalaway niya rito, kaya hindi na siya dapat tumutunghay pa sa bintana. Labag sa loob niya pero pinilit niyang umalis na lang ng kinatayuan niya. Pagpihit niya ay muntik na niyang mabangga si Trisha. Hindi niya alam kung kanina pa ito roon. Ni hindi niya namalayan ang paglapit nito sa sobrang kaabalahan niya sa pagtitig sa abs ni Kin. What a gorgeous sight, ha? Anito. Oo naman. Kung tatanggi siya ay baka mahalata lang nito na nagsisinungaling siya. Isa pa, hindi naman siguro nito mahuhulaan na ang boyfriend nito ang pinagbibisitahan nito na sa tingin niya ay tinuring niyang gorgeous sight. So, what do you think of Carl? Tanong nito. Okay naman siya. Gusto namang napatingin siya sa gawin nila ng lalaking binanggit nito. Kumaway ito at nag-flying kiss pa. Pabirong hinuli niya kunwa ang halik nito at idinikit iyon sa pisngi niya. Nakatalikod sa kanila si Kin pero sa ginawa ni Carl ay lumingon ito sa kanila. Kitang-kita nito ang aktong paghuli niya sa halik ng lalaki. Ni hindi ito munguti sa kanya. Nang itos din ito ang bola, sa kahatawin niyon ay kulang na lang ay bumaon iyon sa mukha ni Carl sa sobrang lakas niyon. Do you like him? Napilitan si Rona na alisin ang tingin niya sa tanawin na magsalita si Trisha. Nabahala siya nang makitang medyo nakabusangot ito. Nahulaan ba nito na kung sinusundin lang niya ang udyok ng kalooban niya ay si Kin ang gusto niyang panoorin? I can't blame you. Carl is good looking. Nakahinga siya ng maluwag. Safe pa naman pala ang sekreto niya. Matagal na kayong magkaibigan? Hindi niya balak mag-usisa. Wala lang siyang mahagilap na sasabihin. Sakto lang. Hindi nito inalis ang tingin sa dalawang lalaki. Palagi naman nagpapaka-engkoy si Carl. Tuwing nakakapuntos ito ay nagpa-flying kiss ito. Cute ito kung tutuusin. Hindi nga lang niya alam kung bakit ayaw niyang umawit ng puso niya tuwing nagbibitaw ito ng halik sa hangin. Si Trisha pa nga ang tawa ng tawa. He's quite a guy, sabi ni Trisha. So if you like him, masyado pang maaga para malaman ko, sabi niya. Actually, alam na niya. Hindi lang muna niya inamin yun sa dalaga para hindi nito maisip na kay Kin nagpupumilit tumuon ng paningin niya. Nang matapos ang laro ng dalawa, ay humahangos sa tumakbo papunta ito si Trisha. Sinalubong nito ng yakap si Kin na siya na yatang nanalo. Mabilis ang halik sa labi ang iginawad nito sa lalaki. Parang napaso ang mga mata ni Rona sa tagpo. Mabilis siyang tumalikod para maalis ang paningin niya sa mga ito. Sa pagpihit niya ay muntik na siyang magpasadsad kay Carl. Yung talo ba walang kiss? Iniumang pa nito ng mga labi. San ka nakakita ng talo na may premyo? Sagot niya. Pampalubag-looban lang. Yung batong halikan mo, sabi niya. You're heartless. Anito. Sige na, kahit smack lang. Carl, come on.
Naudlot ang biroan nila sa malakas sa pagtawag ni Trisha sa lalaki. "Mamaya na kayo magbulahan. I'm starving." Mabuti na lang at hindi niya type si Carl. Kung hindi ay malamang na naimbiyar na siya kay Trisha. Ano ba kasi ang problema nito? Dala ba nila ang kusina at kailangan kasama pa sila sa pagkain ng mga ito? Kung umasta ito ay parang ayaw nitong makadevelopan ko si Carl. Naisip niya na baka dahil yun sa palagay ni Trisha na alangan sila ng lalaki. Ang yabang naman. Nagkibit balikat na lang siya. Saka siya sumunod sa mga ito. Inalalayan siya ni Carl at ginantihan niya ito ng ngiti. Panay ang kwento ni Trisha habang kumakain sila. Mas madaldal ito kaysa normal pero si Carl ang mas kinakausap nito. Ilang pagkakataon din na may halatang secret joke ang mga ito. Habang tumatagal ay lalong kumukulimlim ang anyo ni Kin. Hindi mahirap hulaan kung bakit. Pagkatapos nga nilang kumain ay nagsabi nito na magpapahinga muna. "Are you slowing down in your old age?" Pabirong wika ni Trisha. "Gusto ko pang mag-explore doon sa lagoon. Samahan mo na nga lang ako, Carl." "Bahala ka." Tila paanas na saad ni Kin. Nung nagsimulang magets ni Ron ang trip ng babae, may pagkabruhal ito dahil mukhang sinusubukan nitong gamitin si Carl para pagsilosin si Kin. Hindi siya sanay sa ganong mga laro pero alam niya na may mga babaeng gumagawa nga ng ganong gimmick. Kung hindi man para sa maging attractive ang mga ito sa jowa ng mga ito, ay para makga-feeling ang mahabang hair ng mga ito. Nakaikin ang sipatan niya. Bias siguro siya pero sa nakikita niya ay nag-exert naman ito ng effort para gawing masaya ang bakasyon nito at ng girlfriend nito. Naghari ang katahimikan sa komedor. Nang makaalis si na Carl at Trisha, sinimula naman niyang ligpitin ang mga pinagkainan nila. "Leave that," utos ni Kin. Ay kabayong kirat. Nabitawan niya ang hawak. Mabuti at paong mga kubyertos iyon. "Ba't ka ba bigla-biglang sumusulpot? Akala ko namamahinga ka na." "Narinig kasi kita. You don't have to do that, you know. May staff na regular na tumatawid ng karagatan para maglinis." "Wala rin naman akong gagawin, kaya maanong hugasan ko ng mga ito. Baka bigyan ako ng tip ng may-ari." "Puro ka biro. Hindi ka ba nagsasawa?" Anito. "Biro na nga lang pagsasawaan ko pa. Laughter is the best medicine daw, diba? Kaya kaysa uminom ako ng Valium, magjo-joke na lang ako." Sa halip na magpunta sa direksyon ng mga kwarto, ay umupo ito sa habag. "Oh, bakit parang sambakol ang mukha mo?" Hindi niya naiwasang itanong. Mukhang hindi nito mailarawan ng nararamdaman. Itinaas lang nito ang dalawang kamay sa ere. Bistado ko ang gimmick ni Trisha. Hindi niya sana gustong maghimasok sa ugnayan ng dalawa pero hindi rin niya matiis na hindi sabihin dito ang nahihinuha niya. "What gimmick?" "Sus, taong to. Ginagamit kaya niya si Carl para pagsilosin ka. Ang hindi ko alam kung bakit. Ayoko mapagbintang chismosa, kaya hindi ko na uuriratin pa kung may pinagdaraanan ba kayo sa mga panahong ito." "It's not a big thing. At least, I don't think it is." Nagulat siya nang sabihin nito iyon. Hindi niya inasahan na magko-confide ito sa kanya, pero siguro ay kailangan nito ng mapapanghingahan. "I have been neglecting her, kaya siguro nawala ng spice ang relasyon namin. But I was hoping this vacation would remedy that. Ang kaso may asungot. Ako. Sorry ha, hindi ko rin naman ginustong sumabit." "Hey, I didn't mean to blame you." Habang nag-uusap sila nito ay sinimulan na niyang hugasan mga kinainan. Mas madali kasi para sa mga kanya ang mapag-usap, lalo na kung ganun ang topic, kung may iba siyang ginagawa. I said, "Just leave those." Kung kanina'y nabitawan niya mga kubyertos, ngayon ay ang baso naman ang nakatakas mula sa kamay niya. Mabuti na lang at sa sink iyon bumagsak kaya hindi nabasag. Hindi lang sa paglapit nito sa kanya nagulat, kundi maging sa pagsipa ng kalooban niya
nang dumantay ang kamay nito sa braso niya. Hindi rin matigas ang ulo mo no? Nito. Slight lang, sagot niya. Hindi ka bibigyan ng tip ng may-ari kaya huwag ka nang magpagod. Tumingin ito sa bintana katapat ng sink. Mas mabuti pa, maglakad-lakad tayo sa labas. Dapat siyang tumanggi pero ipinagkanulo niya ang kalooban niya. Kasalanan mo ba ngayon na sumamang maglakad? Katwiran niya. Sige na nga. Kunwari ay napipilitang sabi niya. So, how long have you had that gift? Tanong ni Rona kay Kin. Habang binabaybay nila ang dalampasigan. Yung kaya kong makakita ng mangyayari sa hinaharap? Hindi ko sure eksakto. Nung bata ako, kinukutuban lang ako at hindi ako nakakakita ng mga imahe. Hindi ko na alam kung kailan nagsimulang magkaroon ng mga MTV sa isip ko. Naniniwala ka ba? Tumigil ito sa paghakbang. I have to admit, I find it hard to believe in such things. Hindi ka nag-iisa. Marami nagdududa sa kakayahan ko. Yung iba nga sa pagkatao ko pa. Bahagyang humina ang tinig niya nang maaalala iyong mga pagkakataong nabanasagan siya ng kung ano-ano. Narong sabihan siyang hustler o kaya ay may sayad o kaya ay papansin. Kasama na ako sa mga yon, right? I'm sorry, okay? Hinagip nito ang kamay niya. Saka siya hinila para mapaharap siya rito. Huwag po. Hiyaw ng isip niya. Nagpipigil na nga siya ng damdamin ay gagawin pa nito ang ganoon. Okay lang. Sanay na ako. Kahit naman siguro ako ang makakilala ng isang kagaya ko, magdududa rin ako. Ang mahirap lang yung dahil ayaw kong paniwalaan, hindi rin nakikinig yung mga sinasabihan ko ng dapat nilang gawin para maiwasan ang kung ano mang hindi maganda mangyayari sa kanila. What's supposed to happen to me? Tanong nito. Hindi siya masyadong makapag-isip. Napansin kasi niya na hawak pa rin nito ang kamay niya at pansin na pansin din niya ang masarap na pakiramdam na hatid niyon sa kanya. Mapapahama ka ng bonggang-bongga. Pahayag niya. At ikaw rin naman ang dinghitad ka. Babala niya sa sarili. In what way? Sa totoo lang, hindi ko alam eksakto kung paano. Basta may kinalaman sa tubig. And these visions, they come and go as they please. Tumango siya. Iyon din ang isa pang mahirap. Mabuti sana kung parang pelikula mga yun sa CD na pwedeng i-rewind, i-forward at i-pause. Kaso hindi. Hindi ko kontrolado kung kailan sila susulpot. It must be tough. Natutuhan ko na rin pakibagayan. Carry ko na. Ang hindi ko carry ang patuloy mong paghawak sa kamay ko. Bakit ba kasi hindi pa siya bitawan nito? Mukhang may sasabihin pa ito pero naagaw ang pansin nito ng matinis sa pagtili na sinundan ng paghagikhik. Natanaw nila ang nahahabulan na baybay ni sina Trisha at Carl. Hindi na siya nagulat sa nakita niyang pagtatagis sa mga bagang ni Kin. Nakakabad trip naman talaga ang nasaksihan nito. Napansin niya na napatingin sa gawin nila si Trisha pero agad itong bumaling sa ibang direksyon na para bang hindi sila nakita nito. Muli itong tumili, saka binilisan pa ang pagtakbo. Mukhang gumagawa nga ng gimik ang Ale. Hindi niya napigilang mainis dito. Cool ka lang, payo niya kay Kin. Tumingin ito sa kanya saka ngumiti. You're right, sang-ayon nito. At ang susunod na dapat mong gawin ay amuin siya. So you're giving love advice now? Tanong nito pero nakangiti ito kaya malamang nabiro iyon. Babae rin naman ako kaya may ideya ako na siguro ako ang mapapagpalambot sa puso ng kapwa ko babae na nagtatampo. So dapat amuin ko siya. Do the flowers and chocolate stuff all over again? Oo naman. Bawal bang ulitin? Hindi naman bawal. Hindi bawal pero parang nakakapagod. Nagilty si Kin sa naisip niya. Bakit ba kinatatamaranan niyang suyuin si Trisha? Mahal mo siya, hindi ba?
At kung mahal mo ang isang tao, dapat handa kang gawin ang lahat para sa kanya. Saad ni Rona. Ikaw ba? Ganun ang sinusunod mong prinsipyo? Naisip niya na ang swerte naman ng mamahalin nito kung ganoon. In theory, oo. In practice, hindi ko sure. NBSB ako eh. Ano yun? No boyfriend since birth. Hep, bawal ang tumawa, mangutya o maawa. Natawa siya. This woman was really so funny. Iyong mga magdadaramang bagay ay nagagawa nitong pag-aanin ang dating dahil idinadaan nito sa biro. Kabaligtaran nito ng karamihan sa mga babaeng kilala niya na ginagawang drama ang mababaw na bagay. Hindi na nakapagtataka na magaan ang dating nito. Mukhang pinipili talaga nitong gawin ng ganoon. Which made him wonder why no guy had tried to snag her yet. Hindi naman ito pangit, hindi rin ito maganda, pero personable ang dating. At kung ano man ang kulang sa physical attributes nito, ay bawing-bawi naman yun sa attitude nito. Mapili ka ata eh, aniya. Sus, tong ganda kong to, magpapaka-choosy pa ako. Hindi no, wala lang ako makakasalubong na type ko. Pero, darating din yun. He's gonna be one lucky guy, nasabi niya. Uy, thanks ha. Parang haba bigla ng hair ko. Sa ikailang pagkakataon ay natawa na naman siya. At muli siya nagtaka kung bakit wala pang nakakaisip na sumilo kay Rona. Or what? Mula sa pagtipa sa cellphone nito ay nag-angat ang tingin kay Kim si Trisha. I said, how about if we take a walk along the beach? I think it's... Hindi nito na ituloy ang sinasabi dahil tumunog na naman ang cellphone nito. Ang message pumasok doon ang inuna nitong atupagin. Ngumiti ito, saka agad na nagtitipa. Hindi niya naiwasang mairita. Kahit parang kulang siya sa entusiasmo, ay pinili niyang sundin ang payo ni Rona na suyuin na si Trisha. Naisip niya baka iyon nga ang kulang sa kanila ng katipan, ang bonding time. Kaya niya ito nayayayang maglakad ng baybayin. Palubog na ang araw at iyon ang isa sa mga pinakaromantikong pagkakataon para mamasyal ng may hawak kamay. Pero mukhang wala sa sinasabi niyo ng pansin ni Trisha. You were saying? Tanong nito. Actually nothing. Sagot niya. Oh, okay. Muli ito nagtitipa sa cellphone nito. Iniwan na lang niya ito. Duda niya ay hindi ito mapapansin ng pag-alis niya. Mas maganda siguro na mag-isa na lang siyang naglalakad-lakad. He needed a little time to clear his head. Paglabas niya ay nakita niya na mukhang may isa pang taong kapareha ng sa kanya ang plano. Malayo pa'y natatanaw na niyang naglalakad din sa baybayin. Figura ng babae ang nakita niya kaya tiyak na si Rona iyon. Parang bigla siyang natuwa. Kusang bumilis ang paghakbang niya para puntahan at gulatin ito. Bulaga, ay kabayo ka. Nagulat naman ito. Pambihira naman oh. Reklamin nito nang balingan siya. Ang lalim ba ng iniisip mo at hindi mo na malaya ng paglapit ko? Huwag mong isipin yon, hindi ka mahal nun. Sira ka talaga. Sitan nito pero parang may nabanaag siyang lungkot na kagayat ng sumapi sa mukha nito. Lalaki bang iniisip nito? Hindi porke wala itong boyfriend ibig sabihin ay wala itong napupusuan. Joke lang, iniisip ka rin nun. Bawi niya. Nagpapahangin lang, may iniisip na. Nag-iisa ka ata. Mas maganda kung mag-isa. Ganun ba? O sige, iiwan mo na kita. Pumihit siya para iwan ito. Teka, hinablot nito ang braso niya. Natuwa siya na mukhang ayaw siyang paalisin ito. Kung minsan din nakakasawa na mag-isa. Hindi na siya humirit. Inilahad niya ang kamay niya sa direksyong balak niyang tahakin. Nagpatiuna naman ito sa paghakbang. Ngayon lang ako nakapunta sa ganitong kagandang lugar. Anito nang umantabay na siya rito. Marami ka na bang napuntahan? He felt the need to get to know her more. Hindi masyado. Limitado ang budget eh.
Pero yung napuntahan ko kahit low budget, magaganda rin naman. Pero ngayon pa lang ako nakagawi sa isang isla na halatang pansosyal. May kukwento na ako sa mga kaapu-apuhan ko. Paano ka magkakaapo kung hindi ka magkaasawa? Kainis ka. Hinampas siya nito sa dibdib niya at iyon ay tumama. Inisip mo na agad na hindi ako mag-aasawa no? Tumawa siya. Uy, gusto pala niya mag-asawa. Kantsaw niya. Uy, nang aasar siya. Sinimangutan siya nito. Natawa uli siya. So tell me, anong hinahanap mo sa isang lalaki? Na-curious siya nung malaman. I bet iyong mayaman, gwapo, mabait. Not necessarily. Anito. Pero kung ganun lang ibibigay sa akin ng langit, eh sino ko para tumanggi? He must have been around very boring woman para maaliw siya sa ganoong mga hirit nito. And he found her attitude and personality so refreshing. Tila wala yung bahid na katiting sa pagpapanggap. What he saw was what he got. He was almost certain of that. Yung mga babaeng kalimitan niyang nakakasalamuha ay madalas na may hidden agenda. That was why he had learned to be wary. He hated it whenever he played mind games because he felt had to be always on his guard. Nakaka-relax ang personalidad ni Rona. Sa wakas ay natumbok niya ang isang mabigat na dahilan kung bakit nakakawilihan niyang makasama ito at kung bakit madalas din itong maging laman ng kwento ni Lola Lucy. She was like a ray of sunshine that brightened the world of the people she touched, including his. Sinulya pa niya ito dahil sa tama ng silahis ng papalubog na araw ay para itong nakabacklight. May dumi ba ako sa mukha? Tanong nito na pinapahid pa kunwa ang pisngi at noon nito. Umiling siya. Pakpak na lang ang kulang. Mukha na akong manok? Wow naman. I was about to say angel. Para ka kasing may hilo. Oh, akala ko pa naman nagagandahan ka sa akin. That too. Saad niya, hindi yun biro lang. He realized that he meant it. Ibang tipo lang ang ganda nito at hindi yun masasabing nag-uumapaw pero mayroon itong mas matimbang pagkisaganda. It was called charm and that was more potent than beauty at mas mahirap labanan ng hatak niyon. Pakiramdam ni Rona ay bumangga sa pagkakatigas-tigas na pader ang puso niya. Nahilo iyon. Parang sandali pang nawawalang ulirat. Hindi dahil sa sinabi ni Kim kundi sa itsura nito habang nakatingin nito sa kanya. Hindi niya alam kung nasobrahan ito sa sariwang hangin kaya kung makatitig ito sa kanya ay animo nagagandahan ito sa kanya. Hindi kasi ito kumukurap at tila kumikislap pa ang mga mata nito. Lumambot din ang ekspresyon nito at ngumingiti-ngiti pa. Hindi ka naman siguro nagdodroga, no? Tanong niya. Sinabi ko lang na maganda ka, nagdodroga na ako. Kasi alam kong hindi totoo iyon. Kaya mamili ka ng iaakos ako sa'yo. Bolero o sinungaling? None of the above. Sinasabi ko lang nakikita ko. Well, hindi talaga ako marunong tumanggi sa grasya. Kaya thanks ha. Matabang-mataba ang ego ko dahil doon. Oh, Rona! Usal nito. Kasunod niyon ay kinabig siya nito at inakbayan. Hep! Sinong may sabi sa'yo na may key ka na basta na lang mga akbay? Iyon dapat na magiging dialogue niya pero katulad ng isang artistang na mental block ang naging drama niya nang maramdaman niya ang kasiyahang hatid ng pagkakaloob niya sa mga bisig nito. Ang sarap pala ng mayakap ng ganoon, lalo pa kung isang kagaya nito ang gumagawa niyon. Kung alam lang nito, nang sasabihin nito ang description ng lalaking hanap niya, ay muntik na niya itong masagot. Nahanap ko na, nakatayo na nga mismo sa harap ko. Nagpipigil lang siya ng tuluyang ma-attach dito. Mahirap yung gawin, lalo pa at kahit noon pa mang hindi pa niya ito ako nakakasalamuha, hindi noong iniisip niya na nakukuna na suplado ito. Kakaiba ang dating nito sa kanya. Ngayong nakita niya ang mas magandang bahagi ng pagkatao nito na inakala niya noon ay wala ito, ay paano pa ba niya pipigilan ng nadarama niya?
Look, I'm sorry. Mukhang bigla itong nahimasmasan at pinakawala na siya nito. Mabuti na rin kung hindi mapapayakap na siya rito. Nakakahiya. Baka mabisto pa nito ang damdaming nagpipilit umusbong sa puso niya. At kahit pa yata buhusan niya ito ng pesticide, ay hindi pa rin maaawat ang pagtubo niyon. At dito na po nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod pang mga kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe!